10:00 ng umaga, araw ng Pasko. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng bahay na ako mismo ang bumili. Pero ang sumalubong sa akin ay hindi yakap, hindi pagmamahal. Ang sumalubong sa akin ay ang sarili kong anak, si Junior. Hinarangan niya ang pintuan. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya ay walang laman, walang respeto, walang pagkilala. Parang hindi niya ako ama. Parang isa lang akong basahan na napadpad sa kanyang marmol na sahig. Nagsalita siya. At ang bawat salita niya ay parang yelo na tumutusok sa aking leeg. Sinabi niya, hindi ka na namin pamilya. Ulitin ko, hindi ka na namin pamilya. Sinabi niya, umalis ka na rito, matandang hukluban, sa likod niya. Nakita ko ang kanyang asawa, si Beatrice. Tinatakpan niya ang kanyang bibig pero nakita ko ito. Nakita ko ang kanyang pagngisi, isang ngisi ng pangungutya, sa likod din ni Junior. Nakita ko ang mga magulang ni Beatrice, sina Don Ricardo at Doña Imelda. Itinaas nila ang kanilang mamahaling kopita ng alak, tila nagtutoast sila. Ipinagdiriwang nila ang aking pagkaapi. Nakatayo lang ako doon ng ilang sandali. Ang bigat ng aking dala ay hindi lang sa aking mga braso, kundi sa aking puso. Hawak ko noon ang isang lechon, isang buong lechon na niluto ko ng 6 na oras. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak, tumango lang ako. Isang beses, tinalikuran ko sila. Naglakad ako pabalik sa aking lumang sasakyan, ang aking kalawanging truck. Pagdaan ko sa malaking basurahan sa labas ng kanilang gate, huminto ako. Itinapon ko ang lechon sa loob ng basurahan. Ang lechon na simbolo ng aking pagmamahal, nasa basura na. Sumakay ako sa driver's seat, naupo ako. Huminga ako ng malalim at pagkatapos, gumawa ako ng isang tawag sa telepono. Isang tawag lang. 5 minuto ang lumipas. Ang musika sa loob ng mansyon na iyon ay huminto. 10 minuto ang lumipas. Ang bawat bisita sa kanilang hapagkainan ay nagtakbuhan palabas. Para bang nasusunog ang bahay. Ako si Antonio. Lolo Antonio kung tawagin ng iba. Ako ay 70 taong gulang. Akala ng anak ko, ang itinatapon niya ay isang mahirap at matandang manggagawa. Akala niya, wala akong laban. Pero nagkakamali siya. Malaki ang pagkakamali niya. Hindi niya alam. Ang kanyang idineklara ay hindi lang pagtataboy, kundi isang giyera. Isang giyera laban sa taong nagmamay-ari ng lupang tinatayuan niya. Bago ko sabihin sa inyo kung paano ko binawi ang lahat, kung paano ko winasak ang kanilang marangyang buhay bago pa man ihain ng dessert, hayaan ninyong ikwento ko kung paano nagsimula ang umagang iyon. Nagsimula ang lahat sa isang pag-asa, isang inosenteng pag-asa ng isang ama. Nagmaneho ako gamit ang aking 20 taong gulang na sasakyan. Pinagtas ko ang mga kalsada ng Forbes Park, isang eksklusibong subdivision, kung saan ang mga daanan ay malinis at ang mga damuhan ay pantay-pantay ang tabas. Sa upuan sa tabi ko, nakaupo ang lechon. Pinalot ko ito ng 3 patong ng foil at makakapal na tuwalya para manatiling mainit. Ito ay ang espesyal na timpla ni Maria, ang aking yumaong asawa. Sa loob ng 40 taon, si Maria ang nagtitimpla ng lechon tuwing Pasko at simula nang mawala siya, ipinagpatuloy ko ang tradisyong ito. Ang loob ng aking sasakyan ay amoy tanglad, amoy bawang, amoy paminta, at ang malalim at masarap na amoy ng inihaw na karne para sa akin. Ang amoy na ito ay amoy ng pagmamahal, amoy ng pamilya. Pero para sa mga nakatira sa subdivisyong ito, siguro, ang amoy na ito ay amoy ng hindi kabilang. Huminto ako sa tapat ng bahay numero 42, isang malawak na bahay na may matatayog na puting poste at malalaking bintana. Kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na iyon, dahil ako mismo ang nag-inspeksyon sa pundasyon niyan. Bago ko pinirmahan ang tseke para bilhin ito, 3 taon na ang nakararaan. Gamit ang isang kumpanya na hindi nakapangalan sa akin, ang anak kong si Junior, ang buong akala niya. Inuupahan niya lang ito sa halagang ₱1 kada buwan mula sa isang mabait na investor na nakilala niya sa isang party. Mahilig ipagmalaki ni Junior sa mga tao na siya ay isang henyo sa marketing, na alam niya kung paano diskartehan ang sistema. Hindi niya kailanman pinaghinalaan na ang investor na iyon ay ang lalaking nakasuot ng lumang damit
Ang lalaking nagpapalit ng langis ng kanyang sasakyan. Ang kanyang ama. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng sasakyan. Suot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Pero ito ay 10 taon na. Medyo masikip na sa balikat. At may kaunting manstiya ng katandaan. Ang aking mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo. Bunga ng 50 taong paghahalo ng semento. At pagbuhat ng bakal, alam ko ang tingin nila sa akin dito, isang matandang probinsyano sa isang lugar ng mga don at donya. Pero ako ang ama ni Junior. At Pasko ngayon, siguro naman, may halaga pa rin iyon, di ba? Naglakad ako paakyat sa mahabang driveway, mabigat ang lechon sa aking mga braso mula sa malaking bintana. Tanaw ko ang ginto at dilaw na liwanag ng chandelier, nakita ko si Junior. Nakatayo siya sa tabi ng fireplace. Hawak ang isang baso ng imported na alak. Suot niya ang isang velvet na blazer. Sigurado ako, ang presyo ng blazer na iyon ay mas mahal pa sa aking sasakyan. Nakita ko si Beatrice nakaupo sa sofa. Tumatawa siya sa sinasabi ng kanyang ama na si Don Ricardo. Sina Don Ricardo at Doña Imelda, ang mga magulang ni Beatrice. Naroon din sila. Mukha silang mga litrato sa magasin. Makikinis, mamahalin ang suot at relax na relax. Pinindot ko ang doorbell, narinig ko ang tunog sa loob. Sinundan ng tunog ng mamahaling sapatos sa marmol na sahig. Bumukas ang pinto. Pinuno niya ang espasyo para hindi ako makapasok. Hindi siya tumabi. Tiningnan niya ang nakabalot na lechon sa aking mga braso. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay puno ng inis, puno ng yamot. Sinabi niya, "Tatay, ano ang ginagawa mo rito?" Ang boses niya ay parang ahas na sumisitsit, mahina. Sinabi ko, "Dala ko ang lechon." "Akala ko ba kakain tayo ng alauna?" Hinaplos ni Junior ang kanyang bagong gupit na balbas. Lumingon siya sa likod. Pagkatapos ay lumabas siya sa porch. Hinila niya ang pinto hanggang sa halos magsara na ito sa likod niya. Sinabi niya, "Tatay, makinig ka. Nagbago ang plano. Ayaw niyang tumingin sa aking mga mata. Nandito ang mga magulang ni Beatrice. Sina Don Ricardo at Doña Imelda, dumating sila galing Cebu kagabi lang." Sinabi niya, "Formal brunch ito, tatay. Isang high-class na networking event. Ipapakilala ako ni Don Ricardo sa mga malalaking tao sa negosyo." Naramdaman ko ang lamig sa aking dibdib. Mas malamig pa sa hangin ng Pasko. Tinanong ko siya, "So, hindi ko sila pwedeng makilala?" Tinanong ko siya. Nagsuot naman ako ng baronga. "Junior." Nagpakawala ng isang maiksi at malupit na tawa si Junior. Sinabi niya, "Barong, tatay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Minaneho mo ang kakarag-karag mong truck papunta rito. Ipinara mo pa talaga sa harap mismo ng bahay." "Sigurado ako," sinabi niya. "Amoy lumang pampalasa." Tanglad dito, Junior. Pumulyaw si Junior. Nawala na ang kanyang pagpapanggap na magalang. Sinabi niya, "Klase na mga tao ang mga magulang ni Beatrice. Hindi nila maiintindihan ang mundo mo. Ayaw nilang kumain kaharap ang isang tao na mukhang galing sa paglilinis ng kanal." Sinabi niya, "Hindi ka bagay sa imaheng binubuo namin dito." Bumukas ng mas malaki ang pinto sa likod niya. Lumabas si Beatrice. Suot ang puting damit na seda. Ang buhok niya ay nakaayos ng maigi. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay kumunot ang kanyang ilong. Nagtanong siya, "Babe, ayos lang ba ang lahat?" Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. "Oh?" Humarang si Junior sa pagitan namin. Sinabi niya kay Beatrice, "Palis na si tatay." Nalito lang siya sa petsa. Tiningnan ko ang aking anak. Tiningnan ko ang babaeng pinakasalan niya. Nakita ko ang pandidiri na nakaukit sa kanilang mga mukha. Sa loob ng bahay, nakita ko sina Don Ricardo at Doña Imelda. Nakasilip sila mula sa hallway. Hawak ang kanilang mga alak. Pinapanood nila ang nangyayari. Parang nanonood lang sila ng drama sa TV para sa kanilang kasiyahan. Sinabi ko, ang boses ko ay mababa at matatag. Sinabi ko, "Junior, ako ang ama mo. Ako ang nagbayad ng tuition mo sa kolehiyo. Ako ang tumulong sa iyo noong ibinangga mo ang una mong kotse. Ako na lang ang natitira mong pamilya sa mundong ito." Tumigas ang mukha ni Junior. Lumapit siya sa akin. Ang hininga niya ay amoy mamahaling alak. Sinabi niya, "Iyan mismo ang problema, tatay. Isa kang pabigat." Sinabi niya, "Sinusubukan kong umangat. Pero hinihila mo ako pababa.
Hinihila mo ako pabalik sa putikan gamit ang mga kwento mo ng pagiging trabahador at yung nakakahiya mong sasakyan. Hindi ka na namin pamilya ngayon. Isa kang liability. Umalis ka na. Umatras siya. Hinawakan niya ang pinto. Nagbigay si Beatrice ng maliit na kaway, isang kaway na puno ng awa-awaan. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sinabi niya, "Umuwi ka na, Lolo Antonio. Padadalhan ka na lang namin ng card." Isinara nila ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsara ay parang putok ng baril sa tahimik na umaga. Narinig ko ang paglock ng seradura mula sa salamin sa gilid ng pinto. Nakita ko si Junior. Humarap siya muli sa kanyang mga bisita. Nakita ko siyang nagkibit balikat at tumawa. Nakita ko si Beatrice na yumakap sa kanya. Pumulong ng kung ano na nagpangiti sa kanyang ina. Walang utang na loob. Iyan ang tawag dito. Walang paggalang sa magulang. Tiningnan ko ang lechon na hawak ko pa rin. Mainit pa ito. Pero ang mga kamay ko ay parang yelo na sa lamig. Tiningnan ko ang palamuti sa pinto. Alam kong nagkakahalaga iyon ng 20,000 piso dahil ako ang nagbabayad ng credit card statement nila. Tiningnan ko ang Mercedes sa driveway, ang kotseng ipinagmamalaki ni Junior na nabili daw niya sa bonus, pero ang totoo ay nakalis sa ilalim ng aking kumpanya. Tumalikod ako. Naglakad ako papunta sa malalaking basurahan sa dulo ng driveway. Itinaas ko ang takip. Pinitawan ko ang lechon. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking panyo. Naglakad ako papunta sa aking truck at sumakay. Ang makina ay umungol at tumubo bago nabuhay. Hinayaan ko itong umandar ng tahimik sandali. Pinapanood ang bahay, ligtas sila sa loob. Walang alam na ang lupang tinatayuan nila ay gumuguho na. Tumukot ako sa bulsa ng aking jacket. Kinuha ko ang aking telepono. Nilagpasan ko ang pangalan ni Junior sa contacts. Nilagpasan ko ang aking mekaniko. Huminto ako sa isang pangalan na 2 taon ko nang hindi tinatawagan. Si Vic ang pinakamahal at pinakamalupit na abogado sa buong lungsod. Siya rin ang lalaking nakasama ko sa hirap bago ako yumaman. Sumagot siya sa 2nd ring. Sinabi niya, "Maligayang Pasko pare. Tumawag ka ba para bumate?" Sinabi ko. "Hindi ngayon, Vic. Ang boses ko ay kalmado. Nakakatakot na klase ng kalmado." Sinabi ko. Naging seryoso agad ang boses ni Vic. Tinanong niya, "May problema ba sa asset?" Itinama ko siya. Ang asset ay naging hostile. Pinalayas ako ni Junior sa bakuran. Idineklara niyang hindi na ako pamilya. Sinabi ko. Nagpa-party siya kasama ang mga hindi autorisadong bisita. Sinabi ni Vic, "Ang kasunduan sa upa, Clause 4A, termination upon disrespect o pagpapawalang bisa kapag nawalan ng respeto o nabigong panatilihin ang ugaling pampamilya." Sinabi ni Vic. Sabi ko sa iyo noon, masyadong mahigpit yan. Sinabi ko, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa linya. Narinig ko ang tunog ng pagtipa sa keyboard. Mapapadala ko ang retrieval team diyan sa loob ng 12 minuto. Mapuputol ko ang financial feed sa loob ng 3. Ito na ang nuclear option. Tumingin ako sa bintana ng bahay sa huling pagkakataon. Nakita ko si Junior na nagtataas ng toast. Mukha siyang hari sa isang kastilyo na gawa sa hangin, sinabi ko. Ibinaba ko ang telepono. Gusto ko ng front row seat. Tiningnan ko ang digital clock sa dashboard ko. 10:02 ng umaga. Sa ganap na 10:15. Sa loob ng bahay na iyon, babagsak ang unang domino. Inisip ko si Beatrice. Inisip ko na iswipe niya ang aking Black American Express card. Ang card na ibinigay ko para sa emergency. Pero ginagamit nila para sa luho. Magugulat siya, pero sa loob ng bahay na iyon. Bumukas ang pinto, mukhang naguguluhan, hawak niya ang card reader sa ere. Para bang naghahanap ng signal, bumalik siya sa loob. 3 malalaking tow truck, mga truck na panghatak, ang lumiko sa kanto ng kalye. Hindi ito yung maliliit na tow truck, ito yung mga heavy-duty repossession vehicles, malalaking halimaw na gawa sa bakal at kable. May mga ilaw na dilaw na kumikisap, pumarada sila sa tapat mismo ng driveway. Hinarangan nila ang labasan. Ang lead driver ang namamahala sa aking fleet ng construction vehicles. Bumaba siya. Hindi siya tumingin sa bahay. Tumingin siya sa truck ko. Naglakad siya paakyat sa driveway. Hindi siya nag-doorbell.
Kinalampag niya ang pinto gamit ang kamao na sinlaki ng hamon. Ibinaba ko ang bintana ng aking sasakyan. Gusto kong marinig ang musika ng hustisya. Bumukas ang pinto, akala nila tapos na, pero hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtuturo ng leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Huwasdaos, magsisisi sila sa bawat salitang binitawan nila. Magsisisi sila sa pagtawag sa akin na amoy mahirap. Dahil ang amoy na iyon ang amoy ng perang bumubuhay sa kanila at ngayon, patay na ang gripo. Ito ay simula pa lamang. Bago ko sabihin sa inyo kung paano lumuhod ang aking anak sa harap ng buong subdibisyon at kung paano ko ibinunyag ang tunay na pagkatao ng mga magulang ni Beatrice. Pakiusap, mag-subscribe kayo sa channel na ito. At i-comment ninyo sa ibaba kung saan kayo nakikinig ngayon. Luzon. Gusto kong malaman kung handa na kayong marinig ang buong kwento ng karma. Simulan na natin. Pinapanood ko ang lahat mula sa kalsada para akong nanonood ng isang pelikula. Isang pelikula kung saan ang bida ay ang hustisya. 10:15 ng umaga. Sa loob ng mansyon, sa loob ng bahay na binayaran ko ng aking dugo at pawis, nakikita ko sila. Si Junior, si Beatrice. At ang kanyang mga magulang, nagtatawanan sila. Itinataas nila ang kanilang mga baso ng champagne para silang mga hari at reyna sa sarili nilang mundo. Hindi nila alam. Ang mundong iyon ay guguho na. Narinig ko muna ang ugong, isang mababang ugong, parang kulog sa malayo. Palakas ito ng palakas, hanggang sa nayanig ang kalsada, hanggang sa nayanig ang mga bintana. Dumating na sila, ito ang mga halimaw ng kalsada, ito ang mga towing truck na ginagamit para hatakin ang mga bus. Malalaki, maingay at walang awa. Ang mga ilaw nila sa itaas ay umiikot, dilaw at maliwanag, parang babala ng paparating na bagyo. Hindi sila dumaan ng tahimik, talagang gumawa sila ng ingay. Ang tunog ng kanilang mga makina ay bumasag sa katahimikan ng Forbes Park. Huminto ang unang truck sa tapat mismo ng driveway. Hinarangan nito ang labasan ng Mercedes-Benz S-Class, ang kutseng ipinagmamalaki ni Junior. Huminto ang pangalawang truck sa likuran ng Lexus SUV, ang kotseng ginagamit ni Beatrice pang shopping. Lumabas ang aking katiwala. Si Mang Mike. Si Mang Mike ay isang malaking lalaki. Sanay sa trabaho, sanay sa hirap. Hawak niya ang isang clipboard. Tumingin siya sa akin. Alam na niya ang gagawin. Naglakad siya papunta sa gate. Hindi siya kumatok ng mahina. Kinalampag niya ang bakal na gate. Lumabas si Junior na wala na ang ngiti sa kanyang labi. Hawak pa rin niya ang kanyang mamahaling baso, pero nanginginig na ang kanyang kamay. Sumigaw si Junior, "Bakit kayo nakaharang sa driveway ko?" Sumagot si Mang Mike, rinig hanggang sa kabilang kalsada, "Mr. Darnell Moore Jr., may utos kami na bawiin ang mga sasakyan." Pero tawa ito ng kaba, "Nababaliw ka na ba? Regalo sa akin ng tatay ko yan." Tiningnan niya ang papel na hawak niya, ang kumpanya, ang bumili. Niyan, at simula kaninang 10:00, lumabas si Beatrice. Sumigaw siya, sinabi ni Junior. Hindi na nakipagtalo si Mang Mike. Kumilos ang mga truck, ibinaba nila ang malaking hook. Sumigaw si Beatrice. "Huwag niyo gasgasan." Lumabas ang tatay ni Beatrice. Sumigaw siya. "Tatawag ako ng pulis, magnanakaw kayo." Kinuha ni Junior ang kanyang telepono. Tinatawagan niya ang pulis. Pinutol ko na rin ang linya ng kanyang telepono. Unti-unting umangat ang Mercedes, ang kotseng simbolo ng kayabangan ni Junior, parang isang laruan na kinuha ng kalaro. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan. Nakita ko ang mga katulong sa kabilang bahay na nagbubulungan. Nakita ko ang mga donya na sumisilip sa kanilang mga kurtina. Ito ang pinakamasakit sa lahat para kay Junior. Ang kahihiyan, ang makita ng mga tao na ang kanyang yaman ay peke, na ang kanyang mga sasakyan ay hiram lang. Hinatak ng ikalawang truck ang Lexus. Umiyak ang alarm ng kotse. Parang nikiusap na huwag siyang kunin, pero hinatak pa rin ito. Tumingin sa akin si Junior. Nagtagpo ang aming mga mata sa sandaling iyon. Nakita ko ang takot sa kanya. Napagtanto niya na totoo ito, na hindi ako nagbibiro, na ang amang tinawag niyang basura, ang amang tinawag niyang pabigat, siya ang may hawak ng susi sa lahat ng meron siya. Hindi ako ngumiti. Pinaandar ko ang aking sasakyan. Dahan-dahan.
Dumaan ako sa harap nila habang hinihila ng mga truck ang kanilang mga sasakyan palayo. Naiwan silang nakatayo sa driveway at nagsisimula pa lang ang aking hustisya. Umuwi ako sa aking apartment sa Quiapo. Malayo ito sa Forbes Park. Dito, ang mga kalsada ay masikip, ang mga bahay ay dikit-dikit, at ang ingay ng mga tricycle at jeepney ay walang katapusan. Pero ito ang tahanan ko. Ito ang totoo, ang anak ko. Tinatawag niya itong lungga, sabi niya. Amoy luma daw, sabi niya. Nakaka-depress, hindi niya alam. Pumasok ako sa aking maliit na opisina. Kaliwa, sa loob, wala kang makikitang tumpok ng pera. Walang ginto. Ang nandoon ay isang itim na ledger, isang libro ng listahan. Umupo ako sa aking mesa. Pinuksan ko ang libro. Dito nakasulat ang lahat. Ang bawat pisong ibinigay ko kay Junior sa nakalipas na 10 taon. Ang down payment sa mansyon, 100 milyon. Ang puhunan para sa kanyang marketing firm na nalulugi. Ang buwanang allowance na ipinalalabas kong dividendo para hindi masaktan ng ego niya. Lahat ng ito, galing sa akin, galing sa paghalo ng semento, galing sa pagpupuyat, galing sa pagbili ng lupa noong mura pa at pagbenta noong mahal na. Ako ang TNA Holdings, Tonyo at Maria, at tinatrato niya ako na parang dumi sa kanyang sapatos. Humarap ako sa aking computer. Nakita ko ang account na may label na Junior Lifestyle. Ito ang account na nagpapagana sa kanyang buhay. Dito nakakonekta ang kanyang Platinum Visa. Dito nakakonekta ang Black Card ni Beatrice. Ang limit ng mga card na ito ay 5 milyong piso kada buwan. At laging sagad ni Junior ang paggamit dito. Suspend all services. O isang maliit na boton lang ito, kulay pula. Dahil kapag pinindot ko ito, puputulin ko ang kanilang pagkakakilanlan. Puputulin ko ang kanilang yabang. Naalala ko si Junior noong bata pa siya. Tapos naalala ko ang pinto na isinara niya sa mukha ko kanina. Tapos na. Pinatigas ko ang aking puso. Nagbago ang kulay ng screen. Mula berde naging pula. Account suspended. Tapos na. Nagsisimula na ang tunay na palabas. Kahit nahatak na ang mga sasakyan. Sinubukan pa rin ni Beatrice na ituloy ang party. Kailangan niyang magyabang. Kailangan niyang ipakita sa mga magulang niya na ayos lang ang lahat. Dumating ang pagkain, catering, galing sa pinakamahal na hotel. May lobster, may steak, may truffle pasta, may mga mamahaling wine na nagkakahalaga ng 10,000 ang bawat bote. Ang total bill ay 800,000 piso. Kilala ko ang manager na ito. Sinabi ng manager, Sir Junior, pasensya na sa abala, pero kailangan naming isettle ang bill bago kami mag-serve ng main course. Policy ng kumpanya, tumawa si Junior, inayos niya ang kanyang gusot na polo. Sinabi niya, walang problema, charge it to my card. Inabot niya ang kanyang Platinum Visa, makintab, mabigat. Isinuksok ng manager ang card sa terminal. Nakatingin sina Don Ricardo at Doña Imelda. Kumunot ang noo ng manager. Sinabi niya, Sir, declined po. Baka may error lang. Namutla si Junior. Walang limit ang card na yan. Subukan mo ulit. Declined pa rin. Contact issuer. Ibig sabihin, tawagan ng bangko. Humarap si Junior kay Beatrice. Sinabi niya, Hon, gamitin mo yung black card mo. Padabog na kinuha ni Beatrice ang card mula sa kanyang clutch bag. Sinabi niya, ito, siguradong gagana ito. Isinuksok ng manager ang black card sa pagkakataong ito. Mas mabilis ang tunog. Card blocked, confiscate immediately. Tumingin ang manager kay Junior. Seryoso na ang mukha niya, sinabi niya. Patay na ang account niyo. Wala ka bang cash? Tumingin siya kay Beatrice. Umiling si Beatrice. Tumingin ang manager kina Don Ricardo at Doña Imelda. Nagtanong ang manager. 800,000 lang naman po. Namutla si Don Ricardo. Umatras siya. Alam ko ang totoo. Baon sa utang si Ricardo. Ang suot niyang relo ay peke. Ang kwento nila na may lupa sila sa Cebu ay kasinungalingan. Wala silang pera. Umaasa lang sila kay Junior, sinabi ni Ricardo. Naiwan ko ang wallet ko sa hotel. Tumango ang manager. Alam na niya ang sitwasyon. Sumenyas siya sa mga tauhan niya. Sinabi niya, i-pack up na lahat. Walang magbabayad dito. Kumilos ang mga waiter. Mabilis. Walang awa. Kinuha nila ang mga plato ng lobster na nasa harap na ng mga bisita. Kinuha nila ang mga bote ng wine na kakabukas pa lang. Iniligpit nila ang mga steak pabalik sa tray. Teka lang. Pero hindi nakinig ang mga waiter.
Trabaho lang. Isa-isang tumayo ang mga natitirang bisita, sabi ng isa. Aalis na kami, nakakahiya ito, sabi ng isa. Nag-alisan sila lahat. Sa gitna ng malawak na dining room, sa harap ng mahabang mesa na walang laman at higit sa lahat, walang dignidad. Dito sa Quiapo, uminom ako ng kape. Mapait, pero masarap. Ito ang lasa ng hustisya kinabukasan. Maaga pa lang ay may kumakalampag na sa pinto ng aking apartment. Hindi ito katok ng taong may respeto, ito ay katok ng taong galit, katok ng taong naghahanap ng away. Binuksan ko ang pinto, nakatayo doon si Junior at Beatrice. Ang gulo ng itsura nila, ang suot nilang damit ay yung suot pa nila kahapon. Gusot-gusot, may mantsa ng pawis, wala silang kotse, nagtaksi lang sila papunta rito at alam kong namahalan sila sa metro. Pumasok si Beatrice nang hindi nagpapaalam, sumigaw siya. Matandang hukluban. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa amin? Sinabi niya. Pinahiya mo kami sa harap ng mga magulang ko. Gutom na gutom kami kagabi. Kinailangan pa naming maglakad palabas ng village para makahanap ng taxi. Sumunod si Junior. Ang mukha niya ay puno ng puot. Sinabi niya. Ibalik mo ang access sa cards, tatay. Ngayon din, may mga bills akong dapat bayaran. Sumandal ako sa pader. Kalmado lang ako, sinabi ko. Wala akong ibabalik, Junior. Tapos na ang maliligayang araw niyo, lumapit si Junior sa akin. Tinuro niya ako, sinabi niya, hindi mo pera yan ng nanay ko. Pera yan ni Maria, ninanakaw mo ang mana ko. Sinabi niya, alam ko ang totoo, si nanay ang mayaman, ikaw ay hamak na trabahador lang, ikaw lang ang tagahawak ng pera niya. Ibigay mo sa akin ang mana ko, napatahimik ako, ang kapal ng mukha. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang pangalan ng nanay niya. Ang nanay niya na nagtrabaho bilang guro sa pampublikong paaralan sa loob ng 30 taon. Naglakad ako papunta sa safe. Akala ni Junior ay kukuha ako ng pera. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mata niya. Binuksan ko ang safe, kumuha ako ng isang folder. Inihagis ko ito sa mesa. Sinabi ko, basahin mo. Binuksan ni Junior ang folder. Ito ang bank record ni Maria noong namatay siya. Pinasa ni Junior ang huling linya, 2,000 piso. Nanlaki ang mata ni Junior. Sinabi niya, imposible ito, mayaman kami. Ang laki ng bahay namin. Ang dami nating sasakyan. Tinitigan ko siya, mata sa mata. Sinabi ko, ang nanay mo ay mabuting asawa. Pero hindi siya milyonaryo. Iniwan niya sa iyo ang pagmamahal niya at ang mga recipe niya. Pero wala siyang iniwan na pera. Sinabi ko, nanginig ang boses ni Junior. Tinanong niya, kung ganon, saan galing ang lahat ng ito? Saan galing ang milyon-milyong ginagastos ko? Itinaas ko ang aking mga kamay. Ipinakita ko ang mga kalyo. Ipinakita ko ang mga peklat. Sinabi ko, galing dito. Sinabi ko, galing sa akin, Junior. Galing sa pagbangon ko ng alas 4 ng umaga, araw-araw sa loob ng 50 taon. Sinabi ko, galing sa TNA Holdings. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ako ang bumili ng bahay mo. Ako ang bumili ng kotse mo. Ako ang nagbabayad ng mga damit na suot mo ngayon, sinabi ko. Ang allowance mo? Hindi iyon mana. Sahod iyon. Trinato kitang empleyado, umaasa ako na balang araw ay matututo kang magpalakad ng negosyo. Pero kahapon, na-realize ko na nalulugi na ako sa iyo. Kaya bilang boss, you're fired. Sisante ka na. Wala ka nang makukuha kahit 5 duling. Umatras si Junior parang sinampal ng katotohanan. Pero si Beatrice, hindi siya naniwala. Tumawa siya ng malakas. Tawang nakakainis, sinabi niya. Sinungaling ka? Gumagawa ka lang ng kwento para takutin kami. Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo binubuksan ang mga cards. Dito kami titira. Umupo sila sa sofa ko. Itinaas pa nila ang mga paa nila sa mesa. Sinabi nila, hindi kami aalis. Tiningnan ko sila, mga parasitiko, mga linta sa loob ng pamamahay ko. Tumango ako, sinabi ko, sige, kung ayaw niyong umalis, lilinisin ko ang bahay ko. Pumunta ako sa kusina, kinuha ko ang hose, ang mahabang goma na nakakabit sa gripo sa labas. Ito ay industrial hose. Malakas ang pressure ng tubig nito. Hinila ko ito papasok sa sala. Tumingin si Junior. Tinanong niya, ano ang gagawin mo? Binuksan ko ang gripo ng sagad. Sinabi ko, nagtatapon ako ng basura. Itinutok ko ang hose sa kanila. Pumuga ang tubig. Malakas, malamig, parang yelo. Tinamaan si Junior sa dibdib.
Tumalsik siya sa sofa, sumigaw siya. Aray, ang lamig. Itigil mo yan. Itinutok ko naman kay Beatrice. Nasira ang makeup niya. Ang buhok niya ay naging parang basahan. Sumigaw siya. Nababaliw ka na ba? Papatayin mo ba kami sa lamig? Sinabi ko. Layas, lumayas kayo sa pamamahay ko. Binombahan ko sila ng tubig. Wala akong awa. Napilitan silang tumakbo papunta sa pinto. Nadulas pa si Junior sa basang sahig, gumapang siya palabas. Hinabol ko sila ng tubig hanggang sa makalabas sila ng gate. Nakatayo sila sa kalsada, basang-basa, nanginginig sa lamig. Mukhang mga basang sisiw na nahulog sa kanal. Isinara ko ang pinto, nilock ko ito. Basa ang sahig ng sala ko. Maglilinis ako buong araw pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay malinis na ang bahay ko. Nawala na ang dumi, akala ko ay nadala na sila sa tubig. Pero matigas talaga ang ulo ni Junior, kinahapunan. Bumalik siya. Pero hindi na siya nag-iisa, may kasama siyang lalaki. Naka-Amerikana na medyo maluwag, may bit-bit na briefcase na mukhang luma, isa itong abogado. Pero halatang mumurahing abogado lang. Yung mga nakikita mo sa tabi-tabi na nag-aabogado sa mga lasinggo. Kumatok sila. Pinuksan ko ang pinto. Nagsalita agad ang abogado ni Junior. Sinabi niya, Mr. Antonio Moore, ako si Attorney Perez, nire-representa ko ang anak niyo. Nandito kami para idemanda kayo ng physical assault dahil sa pagsaboy ng tubig at para igiit ang karapatan ni Junior na tumira sa mansyon. Nakita ko ang ngisi sa mukha ni Junior. Akala niya matatakot ako sa demanda. Hindi ako sumagot. Pinuksan ko ng malaki ang pinto. Sa likod ko, nakaupo sa dilim, umiinom ng tsaa ay si Attorney Vic. Si Attorney Vickers ang pating. Ang abogado na kinatatakutan ng mga politiko at negosyante, ang suot niyang relo ay mas mahal pa sa buhay ng abogado ni Junior. Tumayo si Vic, ang tangkad niya, ang laki ng katawan. Naglakad siya, papunta sa liwanag, sinabi niya, Magandang hapon, Panyero, bago ka magsalita tungkol sa assault, basahin mo muna ang Castle Doctrine. Karapatan ni Antonio na ipagtanggol ang bahay niya laban sa mga intruders. Namutla si Attorney Perez. Kilala niya si Vic. Lahat ng abogado ay kilala si Vic. Nautal si Perez. Sinabi niya, Attorney Vic, kayo po pala ang counsel? Hindi ko po alam. Naglabas si Vic ng isang papel. Sinabi niya, pag-usapan natin ang mansyon. Junior, naalala mo ba ang pinirmahan mo noong lumipat ka doon? Tumango si Junior. Sinabi niya, oo. Yung tax document para hindi ako magbayad ng buwis sa regalo. Tumawa si Vic. Isang tawa na walang saya. Sinabi niya, lease contract yon. Sinabi niya, magkano ang nakalagay? Sinabi niya, ₱1, ₱1 per month. Sinabi ni Vic, dahil pamilya kayo noon. Tumingin si Vic sa akin. Tapos kay Junior, sinabi niya, idineklara mo nung Pasko na hindi na kayo pamilya. Tama ba? Sinabi ni Vic. Void na o wala nang bisa ang family discount? Naglabas si Vic ng isa pang papel. Bagong papel, sinabi niya. Simula ngayon, pinasa ni Junior ang papel. Nanlaki ang mga mata niya, nagsimulang manginig ang kamay niya. Pinasa niya ng malakas. 450,000 piso kada buwan. Sumigaw si Beatrice. Saan kami kukuha ng ganyang pera, sinabi ni Vic, na dati ay sagot lahat ni Antonio. Sinabi ni Vic, magbayad kayo ng deposito na katumbas ng 3 buwan, ₱1,500,000 piso. Bukas na bukas din, lumayas kayo sa loob ng 30 araw. 30 araw. Tumingin si Junior sa akin, nagmamakaawa. Dad, ang sweldo ko ay galing lang din sa iyo, sinabi ko. Problema mo na yan. Humarap si Beatrice kay Junior. Ang mukha niya ay puno ng galit. Puno ng pandidiri, sinabi niya. Junior, akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba sa iyo ang bahay? Nagsinungaling ka sa akin, sinabi niya. Pinakasalan kita dahil akala ko mayaman ka. Yun pala. Mas mahirap ka pa sa daga, sinabi niya. Sinabi niya, wala kang kwentang lalaki. Nagumpisa silang mag-away sa harap namin. Sigawan, murahan, sisisihan dati. Ang pinag-aawayan nila ay kung saan magbabakasyon, sa Paris ba o sa London. Ngayon, ang pinag-aawayan nila ay kung saan sila matutulog bukas. Umatras ang abogado ni Junior. Tumakas na siya habang nagkakagulo. Ako at si Vic, nanood lang kami, sinabi ko. Junior, tumatakbo na ang oras. 30 araw, pinalayas ko sila ulit. Habang naglalakad sila palayo. Magkahiwalay na sila. Nauuna si Beatrice, huli si Junior. Wala nang pag-ibig, wala nang respeto.
Ang natitira na lang ay ang katotohanan at ang katotohanan ay masakit pero kailangan. Dahil kung hindi sila matututo ngayon, kailan pa? Madilim ang gabi sa aking apartment sa Quiapo pero ang ilaw ng aking tablet ay maliwanag. Napanood ko ang video. Nasa Facebook Live si Junior at Beatrice. Nakaupo sila sa isang madilim na kwarto ng motel. Umiiyak si Beatrice. Ang mga luha niya ay tumutulo sa kanyang pisngi. Magaling siyang umarte, pang Best Actress. Sinabi niya sa video, kawawa kami. Pinalayas kami ng tatay ni Junior nung Pasko. Wala kaming matulugan, wala kaming makain. Sinabi niya, ang tatay niya ay masama, makasarili. Mayaman siya pero hinahayaan niyang magdusa ang sarili niyang anak, sinabi ni Junior. Oo nga, may sakit sa pag-iisip ang tatay ko. Kontrolado niya ang lahat, ang daming nanood, libo-libo. Ang mga komento ay puno ng galit, sabi ng isa. Walang kwentang ama, sabi ng isa. Dapat ipakulong ang matandang yan, sabi ng isa. Sana mamatay na siya. Isinara ko ang tablet, masakit. Hindi ang mga salita ng ibang tao ang masakit, kundi ang katotohanan na kaya akong sirain ng sarili kong anak para lang sa pera. Kinabukasan, 2:00 ng madaling araw. Narinig ko ang pagkabasag ng salamin, isang malaking bato ang tumama sa bintana ng aking sala. May nakabalot na papel sa bato. Pinasa ko ang nakasulat. Sabi sa papel, mabulok ka sana sa impyerno, matanda. Tumayo ako. Tiningnan ko ang basag na salamin. Pumasok ang malamig na hangin. Gusto nila ng giyera. Gusto nilang magpaawa sa publiko. Pero hindi ako papatol sa Facebook. Hindi ako makikipagsagutan sa mga taong hindi ko kilala. Sa halip, tinawagan ko si Silas. Si Silas ay isang pribadong investigador. Dati siyang pulis. Magaling siya maghalongkat ng bahaho, sinabi ko. Silas? Gusto ko malaman ang lahat tungkol sa pamilya ni Beatrice. Ang mga magulang niya, sina Don Ricardo at Doña Imelda, sinabi ko. Pakiramdam ko ay may tinatago sila. Masyado silang magarbo. Pero noong nagka-problema, wala silang nailabas na pera. 2 araw ang lumipas. Dumating si Silas sa bahay ko. May dala siyang makapal na envelope. Inilapag niya ito sa mesa. Sinabi niya, Lolo Antonio. Tama ang hinala mo. Pinuksan ko ang envelope. Puro kaso. Estafa. Bouncing checks. Utang sa bangko. Ang mansyon nila sa Cebu. Rematado na. Ang lupa nila sa Davao. Hindi sa kanila. Wala silang negosyo. Ang totoo, baon sila sa utang na umaabot sa 50 milyong piso. Sina Don Ricardo at Doña Imelda. Hindi sila mayaman. Sila ay mga linta. Kaya pala dikit sila ng dikit kay Junior, kaya pala kinonsinti nila ang luho ng anak nila dahil si Junior ang kanilang retirement plan. Si Junior ang kanilang gatasan at ang gatas na iyon ay galing sa akin. Ngayon alam ko na, ang anak ko ay hindi lang basta masama. Siya ay biktima rin ng kanyang sariling katangahan. Nagpaloko siya sa pamilyang akala niya ay aangat sa kanya. Pero sa totoo lang, hinila siya nito pababa sa hukay. Isinara ko ang envelope. Ngayon, hawak ko na ang alas, 1 linggo ang lumipas. Bumalik si Junior sa bahay ko, pero sa pagkakataong ito, iba ang aura niya. Hindi siya galit. Mukha siyang maamong tupa. Lumuhod siya sa harap ko, umiiyak. Sinabi niya, Dad, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo kaming tulungan hindi para sa akin, kundi para sa apo mo. Natigilan ako. Apo? Sinabi niya. Buntis si Beatrice? Dad, magiging lolo ka na. May inabot siyang papel, isang ultrasound. Nakita ko ang maliit na tuldok sa litrato, isang sanggol. Sa loob ng 1 segundo, lumambot ang puso ko. Naalala ko noong ipinanganak si Junior, ang saya ko noon. Inisip ko, baka ito na ang pagbabago, baka ang batang ito ang mag-aayos ng lahat. Sinabi ni Junior, Dad, wala kaming pambayad sa doktor, wala kaming pambili ng gatas. Pakiusap, kahit para na lang sa bata, ibalik mo ang allowance. Hahawakan ko na sana ang tsiki ko. Pero may bumulong sa isip ko, ang boses ni Maria. Mag-ingat ka, Antonio. Tiningnan ko ulit ang ultrasound. Tinanong ko, saang ospital ito, Junior? Sinong doktor? Sinabi niya. Kay Dra Santos. Sa St. Luke's, tumayo ako, sinabi ko. Sandali lang, tatawagan ko si Dr. Santos. Babayaran ko ang lahat ng gastos. Diretso sa ospital. Namutla si Junior, sinabi niya.
Dad, huwag na. Ibigay mo na lang sa akin ang cash. Ako na ang magbabayad. Masyadong busy ang doktor pero tinawagan ko na. Naka-loudspeaker. Sumagot ang sekretarya ng doktor. Tinanong ko, may pasyente ba kayong Beatrice Moore? Buntis, sinabi ng sekretarya. Sandali po. I-check ko. Pinagpawisan si Junior. Tumayo siya. Gusto niyang agawin ang telepono. Bumalik ang sekretarya sa linya. Sinabi niya, Sir, wala po kaming pasyenteng Beatrice Moore. At wala po kaming record na buntis siya. Huli siyang nagpunta rito ay 2 taon na ang nakararaan para sa flu vaccine. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Junior, nahulog ang ultrasound sa sahig. Pinulot ko ito, tiningnan ko ang likod. May maliit na watermark ng isang website. Galing sa Google, peke. Ang apo ko ay peke. Ang sakit, sobrang sakit. Mas masakit pa ito kaysa noong pinalayas niya ako. Ginamit niya ang pag-asa ng isang matanda para makakuha ng pera. Sinabi ko, lumayas ka? Bago ako tumawag ng pulis. Tumakbo si Junior palabas pero hindi siya tumigil doon. Desperado na sila. Kasama ang biyenan niyang si Don Ricardo. Nakipagkita sila sa isang tao sa isang maliit na karinderiya. Ang taong kausap nila ay isang buyer ng lupa. May ibinebenta silang lupa sa Taguig. Lupa ko. Ang halaga ng lupa ay 30 milyong piso pero ibinebenta nila ng 3 milyon lang. Mabilisan. Cash. Sinabi ni Junior, ako ang may-ari niyan. May sakit ang tatay ko kaya ako ang pipirma, sinabi ni Ricardo. Sige na, pirmahan mo na. Kailangan natin ng pera. Kumuha ng ballpen si Junior sa harap ng buyer. Kinaya niya ang pirma ko. Thaddeus Antonio Moore. Peke, inabot ng buyer ang isang bag, puno ng pera. Tuwang-tuwa sina Junior at Ricardo. Nag-appear pa sila, akala nila nakaisa sila, ang hindi nila alam. Ang buyer na iyon ay tauhan ko. Ang bag ng pera ay puro papel na ginupit. At sa sulok ng karinderya, may nakatagong kamera. Huli sa akto, falsification of public documents, estafa. May ebidensya na ako pero hindi ko pa sila ipapakulong. Gusto kong maramdaman nila ang panandali ang tagumpay para mas masakit ang pagbagsak. Akala ko ay tapos na ang kasamaan nila pero may mas malala pa pala. Dahil akala nila ay may pera na sila galing sa pagbenta ng lupa. Naging matapang sila. Gusto nilang kunin ang lahat. Isang gabi, dumating ang isang ambulansya sa bahay ko. Kasama nila si Junior at isang doktor na hindi ko kilala. Si Dr. Cruz. Pumasok sila sa bahay ko. May dalang straight jacket. Sinabi ni Dr. Cruz, Mr. Antonio, kailangan niyo pong sumama. Delikado na kayo sa sarili niyo, sinabi ni Junior. Dad, para ito sa kabutihan mo. Sabi ni Doc, may demensya ka. Nakakalimot ka na. Nagiging violente ka. Sinabi ko, wala akong sakit, sinabi ni Dr. Cruz. Iyan ang laging sinasabi ng mga pasyente. Sa pilitan nila akong isinakay sa ambulansya. Dinala nila ako sa isang pasilidad sa probinsya. Madilim, mabaho, amoy ihi at gamot. Ikinulong nila ako sa isang kwarto na walang bintana. Sinabi ng nurse, inumin mo ito lolo, pampakalma, 2 tableta, kulay asul. Alam ko kung ano ito, pampatulog. Para magmukha akong sabog, para magmukha akong luko-loko sa harap ng judge kapag hiningi nila ang guardianship, kinuha ko ang gamot, inilagay ko sa bibig ko. Pero hindi ko nilunok, inipit ko sa ilalim ng dila ko, uminom ako ng tubig, pag alis ng nurse, iniluwa ko ang gamot at itinapon sa inidoro. Humiga ako, nagpanggap na tulog, maya-maya. Pumasok si Junior at si Dr. Cruz. Akala nila tulog na ako, sinabi ni Junior. Doc, siguraduhin mong hindi siya magigising ng 3 araw. Kailangan kong ma-access ang bank accounts niya habang declared siyang incapacitated. Sinabi ni Dr. Cruz, walang problema, basta yung usapan natin. 500,000, sinabi ni Junior. Oo, basta pirmahan mo ang medical certificate na baliw na siya. Tumawa sila. Lumabas sila ng kwarto. Pinuksan ko ang aking mga mata. Kinapa ko ang ilalim ng kama. Nandoon ang maliit na voice recorder na idinikit ko kanina bago ako damputin. Nakarecord ang lahat, ang suhulan, ang plano, ang kasamaan. Kinabukasan ng umaga, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi nurse ang pumasok. Si Attorney Vic. Kasama niya ang 5 ahente ng NBI, National Bureau of Investigation.
Nakasuot sila ng jacket na may tatak na NBI. May mga baril. Sumigaw si Vic. Dr. Cruz, under arrest ka for kidnapping and illegal detention. Namutla ang doktor. Muntik na siyang himatayin. Pinasok ng NBI ang opisina ng doktor. Nakita nila ang mga peking papeles. Lumapit sa akin si Vic. Sinabi niya, "Pare, ayos ka lang ba? Iniabot ko ang recorder." Sinabi ko, "Ayos lang ako. Nasa akin ng ebidensya." Lumabas ako ng ospital na iyon. Huminga ako ng malalim. Akala ni Junior mabubulok ako doon, pero nakalimutan niya. Ako si Antonio. Hindi ako basta-basta matutumba. At ngayon, tapos na ang pagiging mabait ko. Kahit na maraming kaso ang nakaabang, hindi pa rin tumigil si Junior at Beatrice. Ang kakapalan ng mukha nila ay walang hangganan. Nalaman kong pupunta sila sa Metropolitan Charity Gala. Ito ang pinakamalaking party ng mga mayayaman sa Maynila. Wala silang imbitasyon. Pero pumuslit sila. Gusto nilang makahanap ng bagong biktima, bagong investor na lolokohin. Nagsuot ako ng tuksedo. Pumunta ako sa hotel kung saan ginaganap ang party. Hindi ako nagpakita. Pumwesto ako sa control room sa likod ng stage. Binayaran ko ang technician. Nakita ko si Junior sa monitor. Nasa stage siya. Inagaw niya ang microphone. Lasing siya. Nagsalita siya sa harap ng daan-daang mayayaman. Sinabi niya, "Magandang gabi. Ako si Junior Moore." Biktima ako ng tatay ko na sakim. Pinagkakait niya sa akin ang yaman na dapat ay sa akin. Habang nagsasalita siya, pinindot ko ang button sa laptop. Nagbago ang video sa malaking screen sa likod niya. Hindi na logo ng charity ang nakalagay. Video ito ni Beatrice. Kuha ito ng private investigator ko. Nasa video si Beatrice. Kausap ang isang lalaki. Sabi ni Beatrice sa video, "Alam mo, Chad, pagod na ako kay Junior. Wala siyang kwenta. Wala siyang pera. Sana mamatay na ang tatay niya para makuha na namin ang mana at kapag nakuha na namin ang pera, iiwan ko na siya." Natahimik ang buong ballroom. Lahat ay nakatingin sa screen. Napatingin si Junior sa likod. Nakita niya ang video. Nakita niya ang asawa niya na tinatraidor siya. Tapos, isinunod ko ang audio recording. Boses naman ni Junior ang narinig. Sabi ni Junior sa recording, "Buisit na mga magulang ni Beatrice, sina Ricardo at Imelda. Mga patay gutom, akala mo kung sinong mayaman? Palamunin ko lang naman sila. Kapag nakuha ko na ang pera ni Tanda, palalayasin ko sila." Narinig ito ni Don Ricardo na nasa audience din. Sumigaw si Ricardo, "Walang hiya ka." Tumakbo si Ricardo paakyat ng stage. Sinuntok niya si Junior. Gumanti si Junior. Nagbugbugan sila sa harap ng mga elitista. Nagulong-gulong sila sa sahig. Nasira ang mga dekorasyon. Iskandalo. Naghiyawan ang mga tao. Kinukunan sila ng video. Dumating ang security at kinaladkad sila palabas. Dugo-dugo ang mukha ni Junior. Punit-punit ang damit. Wala na siyang mukhang ihaharap. Pero hindi pa siya tapos. Ang taong wala nang mawawala ay nagiging delikado. Hating gabi, umuwi ako sa apartment ko. Alam kong darating siya. Nakahanda na ako. 3:00 ng madaling araw. Narinig ko ang kalabog sa pinto. Sipa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Junior, gulo-gulo ang buhok, amoy alak, at sa kamay niya may hawak siyang malaking kutsilyo. Sumigaw siya, "Nasaan ang pera? Ilabas mo ang pera, matanda ka?" Nagwala siya sa sala ko. Sinira niya ang mga painting. Binasag niya ang mga vase. Hiniwa niya ang sofa. Lumapit siya sa akin. Itinutok niya ang kutsilyo. Sinabi niya, "Papatayin kita. Ibigay mo sa akin ang code ng safe." Kalmado lang ako. Nakaupo ako sa aking silyon. Sinabi ko, "Junior, tumingin ka sa likod mo." Lumingon siya, sa dilim. Lumabas ang chief of police, si General Bato, kumpare ko. Kasama niya ang 4 na pulis na nakatutok ang baril. Binitawan ni Junior ang kutsilyo. Napaluhod siya. Umiyak siya. Sinabi niya, "Dad." Nagbibiro lang ako, "Dad, tulungan mo ako." Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon bilang ama. Sinabi ko, "Anak, binigyan kita ng lahat. Bahay, kotse, pagmamahal." Sinabi ko, "Pero ang sinukli mo ay kasakiman." Sinabi ko, "General, dalhin niyo na siya?" Pinusasan si Junior. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, sumisigaw siya, "Dad! Dad! Patawarin mo ako!" Pero sarado na ang pinto at sarado na rin ang puso ko. Robbery, assault with a deadly weapon, attempted murder. Matagal siyang makukulong. At sa totoo lang, ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya
Dahil sa labas, wala na siyang pag-asa. Dumating ang araw ng paghuhukom. Ang loob ng korte ay tahimik, malamig. Amoy lumang papel at floor wax. Nakaupo ako sa harapan. Suot ko ang aking barong Tagalog. Ito ang barong na isinuot ko noong ilibing ang asawa kong si Maria. Sa kabilang panig, nakaupo si Junior. Nakasando siya ng kulay kahel. Ang uniforme ng mga bilanggo, pero kahit nakaposas ang kanyang mga kamay. Nakita ko pa rin ang yabang sa kanyang mga mata. Nakangisi siya sa akin. Isang ngisi na nagsasabing, "Dad, matanda ka na. Ako ang anak mo. Ako lang ang anak mo." Sa huli, akin pa rin ang lahat ng pera mo. Akala niya, ang paglilitis na ito ay tungkol lang sa pagnanakaw niya sa bahay ko. Akala niya, pagkatapos ng parusa, makukuha pa rin niya ang mana. Tumayo ang abogado ni Junior. Sinabi niya sa hukom, "Your Honor, ang kliyente ko ay desperado lang. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng bilyonaryong si Antonio Moore. Ang mga aksyon niya ay dala lang ng takot na mawala ng mana." Tumingin ang abogado sa akin. Sinabi niya, "Mr. Moore, hindi po ba totoo na si Junior lang ang pamilya niyo? At balang araw, sa kanya rin mapupunta ang lahat ng yaman niyo." Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa witness stand. Umupo ako. Inayos ko ang mikropono. Tumingin ako kay Junior. Gusto kong marinig niya ito ng malinaw. Gusto kong tumatak ito sa kanyang buto. Sinabi ko, "Opo, siya ang anak ko," sinabi ko. "At totoo, marami akong pera." Tinanong ako ng hukom, "Mr. Moore, para sa record ng korte, maaari niyo po bang sabihin kung magkano ang kabuuang halaga ng inyong ari-arian? Ang inyong net worth?" Huminga ako ng malalim. Sa buong buhay ko, hindi ko ito ipinagmayabang. Itinago ko ito dahil ayaw kong lumaki ang ulo ng anak ko. Pero ngayon, kailangan niyang malaman kung ano ang sinayang niya. Sinabi ko, "Your Honor, ang TNA Holdings, kasama ang mga lupa, ang mga gusali, ang mga kontrata sa gobyerno, at ang pera sa bangko, tumahimik ang buong kwarto." Sinabi ko, "Ang halaga po ay 3 bilyon at 500 milyong piso." Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao, gasp. Nanlaki ang mga mata ng mga hurado. Pero ang pinakamatinding reaksyon ay galing kay Junior. Nalaglag ang panga niya. 3 bilyon. Nakita ko sa mukha niya ang pag-ikot ng numero. Inisip niya ang mga sports car, ang mga yate, ang mga mansyon sa abroad. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mukha niya. Inisip niya, "Akin yan. Akin lahat yan." Pero hindi pa ako tapos. Nagpatuloy ako. "Pero Your Honor, meron pong malaking pagkakamali sa sinabi ng abogado." Sinabi ko, "Si Junior." Hindi na siya ang tagapagmana. Kumunot ang noo ni Junior. Sinabi ko, dahil kaninang umaga, bago ako tumapak sa korte na ito, pumirma ako ng isang kasulatan. Naglabas ako ng isang dokumento. Itinaas ko ito. Inilipat ko na ang lahat. Ulitin ko, ang lahat ng aking ari-arian. Sinabi ko, inilagay ko ito sa Maria Moore Charity Trust. Sinabi ko, ang 3 bilyong piso ay gagamitin para magpatayo ng mga paaralan sa probinsya. Para magbigay ng scholarship sa mga batang matatalino pero mahirap. Para magpakain sa mga nagugutom. Sinabi ko, ang matitira sa akin ay sapat lang para sa aking gamot at pagkain hanggang sa ako ay mamatay. Sinabi ko. Tumingin ako kay Junior. "Anak, wala ka ng manana. Kahit 5 duling, wala." Naging puti ang mukha ni Junior. Puting-puti, parang papel. Sinubukan niyang tumayo. Sumigaw siya. Hindi mo pwedeng gawin yan." "Pera ko yan." Pero nang hina ang kanyang mga tuhod, bumagsak siya sa sahig. Blag. Nawalan siya ng malay, himatay, dahil sa sobrang shock. Dahil sa sobrang panghihinayang, ang 3 bilyong piso na pangarap niya, naglaho na parang bula. Dumating ang mga medik. Pinuhat nila siya, pero para sa akin, hindi lang siya hinimatay. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkamatay ng dati niyang pagkatao. Ang Junior na umaasa sa yaman, patay na. Ang natira na lang ay isang lalaking kailangang harapin ang kanyang mga kasalanan. Ibinaba ng hukom ang hatol. Guilty. 10 taon sa kulungan. Walang piyansa, walang mana, walang kasiguraduhan. Lumipas ang panahon. 1 taon na ang nakalipas. Pasko na naman. Nakatayo ako ngayon sa driveway ng bahay sa Forbes Park. Dati, ito ang mansyon kung saan ako pinalayas.
Dati, ito ang lugar kung saan ako tinawag na basura, pero ngayon, iba na ang itsura nito. Wala na ang mga mamahaling kotse, wala na ang mga mayayabang na bisita sa harap ng bahay. May nakasabit na parol, malaki, makulay, gawa sa kapis, sa gate, may nakalagay na signboard. Maria Moore Scholarship Center. Pumasok ako sa loob. Wala nang amoy ng mamahaling pabango na masakit sa ilong. Ang amoy ngayon ay spaghetti, fried chicken, at siyempre, lechon. Ang lechon na timpla ni Maria, puno ang bahay ng mga bata. Sila ang mga eskolar ko, mga galing sa hirap, mga anak ng magsasaka, anak ng mangingisda, mga batang dating walang pag-asa. Ngayon, sila ay nag-aaral na maging engineer, maging doktor, maging teacher. Sinalubong nila ako. Lolo Antonio, mano po. Nag-unahan silang magmano sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga palad sa aking noo. Ito ang pakiramdam ng Pasko. Ito ang pakiramdam ng pamilya. Umupo ako sa kabisera ng mahabang mesa. Dati. Nakaupo dito si Don Ricardo. Umiinom ng wine at nilalait ako. Ito, ngayon. Katabi ko si Ate Kervic, nakasanta hat. Kumakain ng hita ng manok. Tiningnan ko ang mga bata. Hindi ko sila kadugo. Pero tinatrato nila ako ng may respeto. Tinatrato nila ako ng may pagmamahal. Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil binigyan ko sila ng pagkakataon. Pagkatapos, kumain. Pumunta ako sa sala. Naupo ako sa harap ng fireplace. Dukot ko sa bulsa ang isang sobre. Galing ito sa New Bilibid Prison. Sulat galing kay Junior. Binuksan ko ito. Ang sulat kamay ay pangit. Halatang nanginginig ang kamay ng isulat ito. Lapis lang ang gamit sa yellow pad. Pinasa ko ng tahimik. Dad, Pasko na naman. Nandito ako sa laundry area. Naglalaban ng uniforme ng ibang preso. Ang sweldo ko ay 50 pesos isang araw. Masakit ang likod ko. Masakit ang mga kamay ko. Pero, Dad, sa unang pagkakataon, masarap ang tulog ko. Dahil alam ko, yung 50 pesos na kinita ko, pinaghirapan ko talaga. Dad, patawarin mo ako. Alam kong huli na pero, sorry, hindi ko habol ang pera mo. Gusto ko lang sabihin na, tama ka. Sana proud ka sa akin, kahit konti lang. Junior, tumulo ang luha ko. Isang patak. Pinunasan ko agad. Matagal ko itong hinintay ang paggising ng aking anak. Kailangan pala niyang mawalan ng lahat para makita niya ang halaga ng meron siya. Kailangan niyang makulong para maging malaya siya sa kanyang kasakiman. Tinitigan ko ang apoy sa fireplace. Mahal ko ang anak ko, mahal na mahal, pero hindi ko siya pwedeng ilabas. Hindi ko pwedeng bayaran ang kalayaan niya dahil kung gagawin ko yon, sisirain ko ulit siya. Ang pagiging ama ay hindi laging tungkol sa pagbibigay. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang paghihigpit. Hinawakan ko ang sulat, inilapit ko sa apoy, kumulot ang papel, umusok, at nagliyab. Pinanood ko itong maging abo, sinunog ko ang sulat, hindi dahil galit ako, kundi dahil tinatanggap ko ang kanyang tawad. Pero tinatapos ko na ang nakaraan, wala nang sumbatan, wala nang balikan. Siya ay nasa kanyang landas, ako ay nasa akin. Tumayo ako. Humarap ako sa mga bata na kumakanta ng Ang Pasko ay sumapit. Ngumiti ako. Natutunan ko na ang leksyon, ang tunay na pamana ay hindi pera. Hindi lupa, hindi ginto. Ang tunay na pamana ay ang kabutihang iniiwan mo sa mundo. At ang tunay na pamilya? Hindi ito nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa kung sino ang handang damayan ka, hindi lang sa ginhawa, kundi pati sa hirap. Ako si Antonio, at ito ang aking kwento, isang kwento ng pagbagsak at pagbangon, isang kwento ng hustisya, at sa huli, isang kwento ng pagmamahal. Maligayang Pasko sa inyong lahat.